Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod si Tatay D na nagsasabi sa inyo kumusta at magandang araw saan man kayo naroon sa mga sandaling ito. Mga kaibigan, isa pong kwento ng pag-ibig ni Gerald ng Saudi Arabia. Ganito po natin sisimulan ang kwento sa buhay ni Gerald. Tatay D, dahil sa kahirapan ng buhay, minabuti kong mangibang bansa sapagkat alam ko sa Pilipinas ay hindi ko maibibigay sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga anak ang aking gusto sapagkat alam naman ninyo sa Pilipinas ay napakahirap at napakakurap ng ating government. Kahit na sabihin pa natin na maraming trabaho, subalit napakababa po ng sweldo. Kung mayroon man po, lalong-lalo na sa DPWH ay napakahirap pong pumasok sapagkat palakasan po dyan. Ganun po talaga ang ating gobyerno sa Pilipinas. Kaya inisip ko na lang mga Tatay D na pumunta na lang sa ibang bansa at doon ako mag-work. Ako po ay isang engineer. At ako po ay nagtatrabaho ngayon sa isang malaking kumpanya dito sa Saudi Arabia. Malaki naman po ang aking sahod. Inaamin ko po na medyo labis-labis po ang aking sweldo dito, ang aking kinikita at nakakasapat po at sobra pa nga po ang aking kinikita sa pag-suporta sa aking pamilya. Mahabang panahon na po akong nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, Tatay D. At kahit na malayo sa pamilya, tinitiis pa rin ang kahirapan ng malayo sa pamilya. Ngunit, Tatay D, medyo matagal na rin ako dito. Ngunit ako po ay alam nyo naman sa Saudi ngayon ay medyo open country na rin at mayroon kaming lalo na po ay mayroon kaming kasayahan dito sa aming mga kaibigan. Ito po ang aking problema. Isang time po nakamit ko po ang babaeng hindi ko po papangalanan dito dahil ayaw ko pong siya ay makaladkad at alam kong siya po ay may pamilya din sa Pilipinas katulad ko. Ngunit Tatay D, gawa siguro sa kalungkutan namin sa isa't isa, naging close kami ni Gina. At siyempre, dahil sa closeness namin, nagagawa namin ang gusto namin gawin dito sa Saudi Arabia kasi hindi naman po kami alangan sa isa't isa sapagkat mayroon po kaming feeling sa bawat isa. Kaya nagagawa namin kung ano-ano ang gusto namin. Tatay D, ito po ang suliranin ko. Minahal ko po ang babaeng may asawa din sa Pilipinas. Ngunit hindi ko po kayang talikuran ang aking pamilya diyan sa Pilipinas. Kaya lang Tatay D, napamahal na talaga ako sa babaeng ito na ngayon ay karelasyon ko dito sa Saudi Arabia.
linggo-linggo kaming nagkikita, Tatay D, at masaya kami. At minsan nga ay talagang para na kaming mag-asawa. Siyempre, ganun na talaga ang aming feeling dito dahil wala namang nakikialam sa amin dito, Tatay D. Kaya lang ang problema ko, Tatay D, buntis po ang aking kalaguyo ngayon dito sa Saudi. Ito po ay nililihim namin ni Gina. At ganun din si Gina, hindi rin niya sinasabi na kung ano ang gagawin namin. Subalit nararamdaman ko rin na sana ay malagpasan namin ang problemang ito. Subalit, Tatay D, baka manganak na po si Gina. Ano po kaya ang aming gagawin? Halimbawa, ito po ay magiging suliranin namin sa aming pagsasama dito sa Saudi Arabia, lalo na kung ang kanyang panganakan o ang pitsa ng buwan ng kanyang panganakan ay malapit na. Tatay D, ano po kaya ang dapat kong gawin? Kasi malapit na pong manganak ang aking kalaguyo na si Gina dito. Tawagin ko na lang sa pangalang Gina sapagkat for security purposes. Tatay D, pwede bang tulungan nyo ko, hingan nyo na, bigyan nyo ko ng konting payo para kahit papaano ay matulungan nyo ako. Ano po kaya ang aking gagawin, Tatay D? Kung kayo po, ikaw, ano po ang gagawin ko? Ano po kaya ang gagawin mo? At hanggang dito na lamang po. Ito po si Gerald ng Saudi Arabia. Gerald, napaka-delikado ang iyong ginawa. Dahil kung malaman din ng government o ng Saudi government ay tiyak na mapaparusahan kayo dyan dahil bawal yung ginagawa ninyo. Ngunit ingat lamang kayo dahil baka may makapagsumbong na ganyan na ginagawa nyo. Delikado po yan dyan sa Saudi Arabia. Ganito na lang ang gagawin mo, Gerald. Kung ako sa iyo, pauwiin mo muna pangsamantala si Gina na iyong kalaguyo dyan sa Saudi Arabia kung malapit na ang kanyang kapanganakan. At pauwiin mo sa isang lugar dito sa Pilipinas na hindi siya kilala. At doon ay bigyan mo ng lugar na kung mayroon kang malayong kamag-anak ay doon mo muna siya patutuloyin. At ang inyong anak, kung sakaling magkaroon man ng ipanganak ang inyong anak, ay ano nga ba ang dapat gawin, mga kaibigan? Halimbawa, manganak na siya. Ano kaya ang dapat niyang gawin? Ganito na lang, Gerald. Kung may mga kamag-anak kayo dyan na malapit sa iyo o sa asawa, sa ka-live-in sa iyong kapartner dyan, sa iyong kinakasama dyan sa Saudi Arabia, doon ninyo ilapit ang bata o kaya ipunta ninyo sa DSWD at inyo munang isurrender ang bata doon sa DSWD habang kayo ay nandyan pa sa Saudi Arabia. At pagkatapos ay siyempre magkaroon ng maraming kasulatan na pagdating ng oras
ay kukunin din ninyo ang bata. Ganun na lang ang gawin ninyo kasi kapag malalaman niya ng bawat isang pamilya ninyo, pamilya mo at pamilya ng babae, ay delikado. Kaya ang ganito na lang gawin nyo. Pag nanganak yung si Gina, ay dalahin mo o ang bata ay isurrender nyo muna sa DSWD at siyempre magsusupply kayo sa DSWD at magpapadala kayo ng pera para suporta ninyo doon sa bata habang kayo ay nandyan. At siyempre papangako din ninyo magkaroon kayo ng kasulatan sa DSWD na bigyan kayo ng panahon na maibalik din sa inyong mga kamay ang inyong anak. Ganun lang ang aking mapapayo sa inyo. Ganyan lang, Gerald. Yan lang muna sa ngayon ang aking mapapayo dahil mahirap naman na itapon ninyo yung bata, ipa-adapt. Huwag naman. Kasi dyan sa DSWD ay hindi naman kayo pababayaan at tutulungan nila at aarugain din nila ang bata. At ipangako nyo lang na sa pagdating ng panahon ay kukunin ninyo. At siyempre pag malaki na ang bata, kayo na po ang bahala na magbigay ng magandang kinabukasan ng inyong anak. At least hindi kayo masisisi ng inyong anak. Yun lang. At kapag kayo ay naka-uwi na dito sa Pilipinas, gano'n na lang ang gagawin ninyo. Huwag din ninyong pabayaan ang bata. So, maraming salamat sa inyong pagpapadala ng inyong kasaysayan ng pag-ibig. Bagamat ito ay hindi maganda sa inyong buhay bilang parehas na may asawa na, ay nangyari kaya ganun na lang ang inyong gagawin. Okay? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito po ang inyong tatay din na nagsasabing kung kayo po ay mayroong ganitong uri ng kasaysayan ng pag-ibig o anuman, ay wala po kayong dapat gawin kundi ito po ay i-message sa akin dito sa ating comments dito sa ating YouTube channel. I-comment lang po ninyo at akin pong bibigyan ng pansin ang inyong mga comment kung sakaling mayroon man kayo. I-address po ninyo dito sa der.id ang aking pag-ibig. Okay? Sabihin lang nyo, der.id ang aking pag-ibig. Salamat. Maraming salamat. Pag-subscribe, like, and share po ninyo ang aking YouTube channel na ito at ang video ito. Share po ninyo at paki-like and subscribe para mabigyan din ng aral ang iba. Okay? Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.